Magandang hapon po at mapagpalang araw po sa ating lahat. Una sa lahat, bago po ako magsimula po sa mensahe po ito, nais ko muna pong bumati sa ating lahat, mga pastor, kapwa ko ka magagawa ng busa ng Diyos na isang maligayang Pasko at mapagpalang bagong taong darating 2024. Maging sa buhay po ng ating mentor, kay Pastor Wilbert Puchan, Merry Christmas po, Pastor, sa inyong pamilya at patuloy po tayong i-bless ng Panginoon sa taong darating. Sa hapon ito, ang nais ko pong i-share po sa inyo ay meron pong title na Putting First Thing First. At ang ating mga talatang babasahin po ay hanggang po sa aklat po ng Hagay. Ito po isang aklat po sa Lumang Tipan. Hagay chapter 1, verse 1 to 13, sasalin po ng NIV version. Ganito po sinasabi. In the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Josadak, the high priest. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Then the word of the Lord came to the prophet Haggai. Is it a time for you yourself to be living in your paneled houses while the house remains ruined? Now, this is what the Lord Almighty says. Give careful thought of your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but never worn. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. This is what the Lord Almighty says. Give careful thoughts of your ways. Go up to the mountains and bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. You expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty, because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew, and the earth crops. I call for the drought on the fields and the mountains, on the grain, the new wine, the olive oil, and everything also the ground produces on people and livestock, and all the labor of your hands. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Josadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord, their God, and the message of the prophet Haggai, because the Lord, their God, had sent him, and the people feared the Lord. Then Haggai, the Lord's messenger, gave this message to the Lord, to the people, I am with you, declares the Lord. Puri po ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, ito pong ating binabasa, no? Patungkol po sa aklat po ni Haggai. Okay? Ito po, it's about the Word of God given to Prophet Haggai. Ang aklat po ng Haggai sa Lumang Tipan, mga kapatid, ito po'y pangalawa sa pinakamaiksing aklat po in the Old Testament. Ang una pong pinakamaiksing aklat po sa Old Testament, sa inyong kaalaman, ay ang aklat po ng Obadias. Ang Book of Obadias ay meron po isang kabanata
23 verses. Then, following the book of Haggai. It's the second shortest in the Old Testament. It has a potent message, ano? Alam niyo po, itong aklat po ng Haggai, mga kapatid, ito po yung merong malakas na mensahe na ipinapabatid po ng Diyos sa bayan Israel, sa kapanahonan po ni Propeta Haggai. Ito po yung naisulat upang ipaalam sa atin kung ano po ba dapat nating unahin. Kung sino po ba ang dapat nating priority. At sa panahon yun, naniwala po ang mga tao sa panahon po yun. Tulad din po natin ngayon, na naniniwala po tayo na dapat ikunahan ng Diyos sa lahat ng bagay. Ngunit alam niyo, pagdating ng dumadaan ng panahon, ay para bang we are being drifted away doon po sa paniniwala na dapat ay unahin po ang Panginoon. Objectively, we know the truth that we must God first. But subjectively speaking, tayo pa unti-unting gradually na parang tayo po ay napapalayo doon po sa nais po ng Panginoon na dapat siyang unahin. Sabi nga po sa isang talata sa New Testament, the book of Matthew, the Lord Jesus said to them, ang inyong mga labi ay sumasamba sa akin, ngunit ang inyong mga puso ay malayo. God sent His prophet to help His people to get their priorities in line with what they knew they should be. And the historical setting is the early chapter of Ezra. Ito pong payag po ng Diyos kay Haggai, mga kapatid. Ito po yung nauna po pinayag po ng Panginoon sa panahon po ni Ezra, chapter 5, verse 1. Basahin po natin, ano? In Ezra chapter 5, verse 1, then the prophet Haggai and Zechariah, son of Iddo, prophesied concerning the Jews who were in Judah and Jerusalem, in the name of the God of Israel, who was over them. So, nauna po pinahayag po ng Panginoon sa kanyang bayan ang kanyang ninanais na dapat siya po'y unahin, na dapat itayo muna ang templo ng Panginoon rather than itinatayo ng mga tao ang mga garang bahay po nila. Nauna po pinahayag po ito sa kalatong Ezra bago pa ho ito ipinahayag kay Propeta Haggai. Okay. Alam niyo po, noong 536 BC, ibig sabihin bago pa dumating si Kristo, meron pong almost 50,000 Jews, 50,000 po ng mga Hudyo, na pinabalik po mula sa they were being captivated by the Babylon. Then they were returned to Judah under the decree of King Cyrus, a king of Persia. 50,000 po ng mga Hudyo na inalipin po, sila po inalipin sa Babylonia. Ngunit dumating po ang paghari po ni King Cyrus, a pagan king who was used by God. There was a decree for them to return in Judah. At alam niyo po, nung sila bumalik po doon sa Jerusalem, sila po ay nagpasimulang mag-offer ng mga sacrifice. Sila po ay nagpasimulang mag-alay sa mga dambana. Sila po ay nagpasimulang itayo ang pundasyon po ng templo. At kasama din po nila, supposed to be ang mga Samaritana, kanilang mga kapitbahay. Kaya lang po, ay tumanggi po itong mga Hudyong na sila samahan ng mga Samaritana o mga Samaritan. At dahil po rito, sila po ay binigyan ng threat, sila po ay tinakot. At yung mga manggagawa po ng templo, supposed to be na dapat itayo, ay nagkaroon po ng pagkabalang. Dahil ang ginawa po ng mga Samaritan, sila po ay naglabi against the Jews that brought them the work into a halt. Ito nangyari kung bakit hindi po natapos yung pagpapatayo po ng templo ng Panginoon. Alright, no? Then, pagkatapos po namin 4 po na taon na dumaan, mga kapatid,
Alam niyo, ang mga tao sa panahon yun ay parang bumalik po sa dati nilang buhay. Ano niyo? Sila bumalik po sa kanilang buhay, pamilya, ang iba ay sa pagbubukid, ang iba po naman po ay kung anong bagay kanilang inuna. Ibig sabihin, they got used to life without a temple. Maging po yung mga naunang leader po sa katawan po ni Joshua at ni Zerubbabel, it says here that even the leaders, Zerubbabel, the governor, and Joshua, the high priest, had gotten used to things as they were into that scene. Dahil po rito, God has raised up Haggai, and after 2 months, God raised up Zechariah to proclaim His message to return this remnant. Okay? So, kung unawaan po natin mga kapatid, ano po ba talaga ang nilalaman po ng pahayag po ng Panginoon patungkol po sa kanyang templo na sa panahon po ni Haggai, nakita po natin, nabasa natin na sinasabi ng mga tao ko, sabi ng Diyos, na hindi pa panahon para itayo ang aking templo. At nakita po ng Panginoon na nagtatayo sila ng magagarang bahay po nila, matatag na bahay, ngunit iniwan po nila ang templo ng Diyos na wasak. At dahil po dito, ilang bagay po ang ating matututunan. There were 4 things na ating matututunan po ngayon na mag-iwan po sa atin. Bakit nga po ba tayo mayroong topic na putting first thing first? Number 1, numeral number 1 is this. God will grant true blessing when we put His house first. Okay? Ulitin po natin. God will grant true blessing when you put His house first. Sabi po rito, ipagkakaroon po ng Diyos sa atin ang tunay at totoong pagpapala o uunahin po natin ang kanyang sambahayan. O uunahin po natin ang kanyang katwiran, uunahin po natin ang kanyang pag-ahari. Bakit po sinabi itong true blessings? Kasi po kung may true, meron din po mga blessings na hindi yung totoo. Meron din mga blessings po na galing din po sa kaaway. Pero ano pang pagkakaiba po ng blessing na galing sa Panginoon at blessing din po na ipinoprovide din ng kaaway. As far as I know, as I understand, alam nyo, in the book of Proverbs 10 verse 22, it says there, na ang blessing po na mula sa Panginoon, it adds no worries in life. Unlike po sa blessing po na binibigay ng kaaway, minsan tuwan-tuwa po tayo, ngunit ito palang din kung bakit marami pong mga manampalataya ang napapalayo na sa Panginoon, ang iba naging busy na sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo, and gradually unti-unti ginagamit po ng kaaway para po tayo mapalayo sa gawain. Alam niyo, saan po ni Haggai, ng Prophet Haggai, ito ang kanyang sinasabi po. Give God the supreme place in your life. Yan po ang context po ng salita ni Propeta Haggai. Bigyan po ang Diyos ng pinakamataas na posisyon ng kalagayan sa ating buhay. Ito po ay may kasing kahulugan po sa Matthew chapter 6 verse 53 na lagi po nating naririnig. Ano po yun? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Ito po, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Idadagdag na lang po ng Panginoon ang mga bagay po na kailangan po natin. Pero kailangan unahin mo natin po ang kanyang katwiran, hanapin ang kanyang pagkahari. Ang nakalulungkot po, mga minamahal, mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ko nga, objectively we know the truth that it must be God that must be first in our life. God must be the priority. Pero what's happening to us in reality, alam niyo kung ano po nangyayari, ito po ang katotohanan. Number 1, we all prone to put our prosperity above God's house. Ulitin ko po, we all are prone to put our prosperity above God's house. In reality, in our experiences, mga kapatid, minsan, ang naitataas po, ang nangunguna po sa atin at ang binibigyan po nating priority, hindi na po ang paghari ng Panginoon sa ating buhay o sa church o sa pamilya o saan pa man.
Ang naging priority po natin at ilalagay po sa taas, rather than God, ay ang mga bagay na tinatanggap natin. Ito yung mga pagkapalang material, physical, o financial. This is the default mode on all of our foreign computers. If we give no thought to how we are living, we will naturally live for our agendas, not for God's. All of us who have trusted Christ as Savior know intellectually that it is foolish and vain to live for the things of this world. Makikita niyo po mga kapatid, ang nangyayari po ngayon sa atin, mas nauna po ang ating mga agenda. Mas pinagkakabalan po natin yung mga bagay na parang simili mahalaga po sa atin. Pero naiwan po ang totoong mahalaga kung wala iba kundi ang paghahari po ng Panginoon sa atin. And that's the reality of what is happening to many believers today sa ating kapanahunan. Okay? Alam po natin, mga kapatid, na itong mga bagay po na tinatanggap natin, ito may pagpapalang physical, material, financial, itong mga bagay po nito ay hindi totoong nagbibigay po sa atin ng totoong satisfaction. Kasi po ang mundo ito, marami po pinapangako sa atin. Ang mundo ito ay nagsasabi pag may pera ka, sikat ka, magaling ka. Pag may pinag-aralang mataas, kilala ka ng lipunan. Pag kayo may impluensya, maraming kaibigan, marami pinapangako ang mundo ito, kapatid, na pag kayo mayroong armas, secure ka. Pero yan po ay kasinungalingan, mga kapatid. You know why? Meron pong salitang Panginoon na sinabi po ni Lord in Romans 12:2, do not love the world and the things of this world. Therefore, be transformed by renewing your mind that you may be able to know what is the will and acceptable to God. Nakita niyo pinapangako ng mundo ito, marami kapatid. At minsan po yan ang tumatabon sa atin. Yan ang tumatakip sa ating mata para makita natin kung ano ang higit na mahalaga. We know that we will not find true happiness apart from God. Yes and amen. Because the Bible says, Jesus says, apart from you can do nothing. And yet we keep drifting towards loving the world. If we do not fight against it, note 4 things about those who put their property or prosperity above God's house. Ito po yung maaari pong mangyari sa ating mga kapatid na kapag hindi po tayo naging maingat sa ating buhay, sa ating paglakad sa mundong ito, ito po ang pwedeng mangyari po sa ating buhay. Letter A. Those who put their prosperity above God's house are open, committed believers. Kita nyo, akala po natin yung mga hindi manampalataya, sila yung mga trabaho at wala ng time kay God. Akala po natin yung mga unbeliever, sila po yung talagang malayo sa Panginoon kasi wala naman silang morning watch, wala naman silang prayer group o cell group. They just attend the mass every Sunday. Akala po natin sila po yung subject dito. Pero dito, ang sabi dito, those who put their prosperity above God's house, kadalasan po, tayo po pala. Biro niyo po, nakakayang malaman po ito, tayo pala ang binabanggit po rito. Just imagine, ang audience po ni Hagay ay mga Israelita. Ang sinasabihan ng Diyos ay ang kanyang bayan Israel. At sabi po rito, we would not understand Haggai's message properly if we forgot that the people to whom he was speaking had made the difficult commitment to live their established way of life in Babylon. Alam po natin, sila po yung sinakop ng Babylonia, sila po ay nahirapan po doon, sila po inalipin po doon, at hindi madali para sa kanila para bumalik po sa nais po ng Panginoon. Okay? Then right after na sila pinabalik po ni King Cyrus, it is not also easy for them to travel way back, to Judah, back to the land of promise. They had homes and jobs in Babylon,
And most of them had been born and raised there. But they knew that God's purpose for those people involved the promised land. May pangako na po ang Diyos sa kanila na sila po'y dadalhin sa lupang pangako. Kaya lang dahil po sa katigasan, dahil sa kanilang pagsuway, dahil po hindi po nila priority ng Panginoon, ipinapahintulot ng Panginoon na sila po ay magapi ng mga kaaway. Isa na po ang Babylonia. Okay, so unawain po natin mga bagay na ito. It's not easy for them para bumalik sa Judah. It's easy for them para gawin ang kalooban ng Panginoon. Mas madali pa po sa kanila magtayo ng kanilang bahay. Mas madali sa kanila ang bumalik sa kanilang mga hanap buhay. And it's also nagpapakita rin po sa ating kapanahonan po ngayon na binyan din po ang nangyayari po sa marami po sa atin. By faith, they had responded to the call to return and had committed themselves to the hardships of getting re-established the land that had been devastated by war. Just imagine, when King Cyrus had a decree that all these Jews, under captivated by the Babylons, pinatulutan po sila ni Haring Ciro. Okay? Para bumalik sa Juda at para gawin at itayo muli ang templo. Meron po silang masabing pananampalataya, pananalig. Kaya lang, hindi po ganun kadali para sa kanila. Nagawin yun dahil din po sa kanilang mga naranasan. Probably, most of them made that commitment because of their commitment to God. Just like us today. Marami po tayong commitment sa Panginoon, pero as I said, there are times, ano pa ang mga bagay na umaagaw sa atin, kundi trabaho, negosyo, ano pa, minsan gawain sa bahay, ano pa, minsan even, yung mga ministries po sa ating church na ginagampanan, minsan sila po ang umaagaw naman sa atin sa ating personal devotion, personal prayer po sa ating Panginoon. Okay? So, tinan niyo po yung salita po ni Hagay, salita ng Diyos through Hagay na kayo mo ay binasa po natin. Sabi ko doon, sila po ay nagtatanim pero kakunti ang kanilang inaani. Sila po may pagkain pero parang kulang. Sila may mga damit pero hindi sila na iinitan. So bakit po ito nangyayari sa atin? And the Bible says and the Lord says, take note of your thoughts. Tingnan nyo ang inyong mga buhay, kung ano nangyayari. Kaya ito'y paglalaraw din po sa maraming mananampalataya po ngayon. Marami din po tayong alam at kilala na nagtatrabaho, ng mananampalataya, ginagawa lahat, pero kulang pa lang kinikita. Minsan, meron pa rin tayong mga pagkakautang. Minsan, hindi tayo makapag-breakthrough sa ating mga finances. Then what are the reasons? Ito kung ating binabasa po sa Aklat ng Hagay, isang paglalarawan po na ito po'y nangyayari po sa ating kapanahonan bilang anak ng Diyos. So, tingnan po natin, ano po ba dapat natin i-priority? Okay? Shortly after the turning, they had made an attempt to rebuild the temple. But the opposition had stopped the project gradually. They had lost their vision and had drifted into a lifestyle where God's house was no longer the priority. They probably viewed it is nice but not necessary, extra but not essential. Okay? Sabi po rito mga kapatid, yung kanilang attempt na bumalik po sa Judah, sa kapahintulutan po ni King Cyrus, yung kanilang pagnanais na muli itayo ang templo, ginawa po nila yun. Pero alam nyo, habang ginagawa po nila, pinagsisimul nila yung pagtatay ng templo, alam po natin lagi may oposisyon. Okay? Lagi mayroong kontrabitan mga kapatid. At dahil po doon, minsan ito nagiging dahilan kung bakit sila manlamig. Minsan sa ating buhay kapag tayo napupuna, pag may mga comment sa atin, salit na tayo mag-focus sa pinagagawa ng Panginoon sa atin, tayo po ay ano nangyayari, nasasaktan tayo, minsan parang nadidismaya tayo, nadidiscourage tayo, na naging dahilan para tayo ay maglamig at huwag nang tapusin ang pinagagawa ng Panginoon. Minsan nasa isip lang natin, maganda,
na mayroong magandang templo ang Panginoon, maganda na mayroong tinatawag ng church life, maganda na sama-sama tayong sumasamba, naglilingkod sa Panginoon. Pero alam niyo po, dahil po sa kabalan ng buhay, dahil po sa mga nangyari po sa atin, mga puna sa atin, dahil po sa mga taong minsan ay parang tinutuya tayo, ano po nangyayari? Hindi na po naging priority kung ano po ang nais ng Panginoon. Ang naging priority po natin ngayon, yung ating mga ginagawa pampersonal o minsan sa iyong trabaho, sa negosyo, pag-aaral o whatsoever. We need to see ourselves in this picture. If you know Christ, there was a time when you made a personal commitment to Him. You decided to follow Jesus. As the chorus goes, at first, you are zealous for spiritual things. You read your Bible every day. You got involved with groups like Campus Crusade or even Varsity, join college. Tinanong po natin ang ating sarili in the light of the Word of God. It says, tayo po nung una, masigasig po tayo, masaya tayo, napakalapit ng Panginoon sa atin, lagi tayong answered prayer. Meron po tayong mga ginagawang personal commitment, meron po tayong mga tinatawag po na devotional sa Panginoon, di po ba? Kaya lang, ito po, sa una, masigasig tayo, sabi ko, madalas ko may example po ito, na nung una tayo nakakilala, tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, at may mga gawain po na ating naririnig, tayo nagmamadali, para hindi po tayo malik sa gawain. Ito man ay Bible study, ito man ay seminar, ito man ay mga upgrading. Pero sa pagdaan ng mga panahon, mga kapatid, dahil sa mga maraming bagay na umaagaw po sa atin, ngayon po, dati nagmamadali ka para hindi ka malate, ngayon po nagmamadali tayo kasi lagi na tayong late. And that is the truth. So we need to see ourselves in this picture of what was happening in the times of Haggai, when God sent His prophet to speak for His nation, to speak for His people, not to prioritize their own houses, not to prioritize their own lives, but to prioritize His temple to be built. Okay? There are times we got involved serving in a local church, but perhaps your efforts met with difficulties. At yung binabanggit ko po kanina, minsan nagiging masipag tayo sa mga gawain, pero dahil po may mga tao na sumista sa atin, may mga tao na saan tayo i-appreciate, sila po ay naging critical sa atin, nagkakaroon po tayo ng personal class sa ibang mga mananampalataya. At dahil po rito, nagkakaroon po tayo ng mga disappointment na pandama. Okay? At para bang minsan sa mga kita ng pagsubok, nadadama din natin na parang walang pagkilos ang Panginoon. Nag-pray na tayo, parang wala siyang tungod sa atin. Nagpa-pray tayo sa iba, pero wala rin power na parang dumarating. Nagpa-counsel na po tayo, pero parang walang nangyayari. So what is happening? Ano po ang nangyayari po ngayon sa atin? Bagamat sabi natin, life must go on. Started a career and a family, you have bills to pay and other demands on your time, church and the Lord's words drifted into the background. You still attend church as often as you can, but it has become a slice of life. Dati, buo ang puso mo, buo ang iyong pagnanais na tumalo sa mga gawain, pero ngayon nahahati dahil sa maraming bagay na umaabot sa ating atensyon. Hindi na po ang Panginoon ang naging sentro ng ating buhay. Ang naging sentro na po ang mga bagay-bagay, mga kapatid. You tell yourself that you just don't have time to serve as you used to. Someone else who doesn't have the responsibility that you have will have to get involved. Minsan may mga katwir na po tayo kasi dati binata ka, kaya kayong mag-commit, pero ngayon may pamilya ka na, kailangan unahin mo na ang iyong anak, unahin mo na ang trabaho. And that is true,
mga kapatid, it happened. Kaya ginagawa po ng marami, mga tao, mananampalataya, mga anak ng Diyos, trabaho ng trabaho, gradually, napapalayo na po sa presensya ng Panginoon. Dahil sa kapaguran, dahil sa kabalahan, minsan sa mga takot po natin, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang nakikita natin minsan, yung mga bills na nakasabit sa mga pintuan ng rep, bills ng Meralco, Maynila, bills ng mga internet, pero yung mga gawain ay para bang nasabi, next time na lang ako attend, Pastor. So you see, that is why merong salita ang Panginoon sa kanyang bayan through His prophet, Haggai. Without deliberately rebelling against God, you have drifted into putting your house above God's house. Minsan, oo, hindi naman sinasabi dahil ginagawa mo yun dahil gusto mo mag-rebel sa Panginoon. Hindi naman po ganun. Pero alam niyo ho, gradually, alam niyo ang gawa ng kaaway, hindi naman po yan bigla. Alam niyo ang ahas, pag yan po ay merong gustong kagatin o meron siyang biktimang atakin, hindi naman po bigla eh. Dahan-dahan po siya. Very subtle po ang gawa ng kaaway sa ating buhay. Okay? Minsan, kapatid, ang ating mga isipan, okay, ay nagkakaroon na po ng mga tanong. Nagkakaroon na po ng mga paliwanag kung bakit meron na po tayong dahilan, bakit di na tayo makadalo. Kumbaga, parang sabi nga, nagiging iba na tayo kaysa sa dati. Pangalawa, those who put their prosperity above God's house have reasons, excuses for their lifestyle. Pangalawa po, yun daw po ang mga pagpapala ay nagiging mas priority kaysa po unahin ang katwiran, unahin ang mga pangailangan po ng Panginoon sa ating buhay, unahin po ang kanyang paghahari. Ang sabi po rito, ito na po ngayon ang isa pong dahilan. We put, okay, our reasons for our lifestyles. May dahilan na po tayo kung bakit po tayo maka-attend kasi sabi po natin, kailan po mag-overtime sa work. Kailan matapos mo yung trabaho mo para ma-please mo ang boss mo. Kailangan matapos mo yung deadline kasi kailangan may ipasa na po yun. Marami na po tayong dahilan. Alam niyo, napansin ko rin po, hindi lang po sa mga adult, no? Like, even sa mga estudyante po natin, kung mapapansin niyo po, inaabot din po sila ng mga gawain po sa mga paaralan. Even Sundays, meron pong silang ginagawang projects, sila po inatasan gumawa ng project, gumawa ng mga bagay na naaabot na rin po minsan ang kanilang oras para po sa gawain po sa Panginoon. Meron po sila mga alibis. They were saying the time has not come. Yan po yung sinabi sa akin kanina. Sinasabi ng Diyos. Sabi ng mga taong ito, hindi pa panahon pa rin yung aking bahay. Even the time for the house of God to be rebuilt. In verse 2. If you had asked them why the temple had not been built, they would have responded, don't get me wrong. I'm all for rebuilding the temple. It's a great cause. But the timing just is not right. We're in an economic downturn right now. Everyone's pinched for money. There are not enough good jobs. It's all I can do to provide for my family. But times will get better and they will rebuild the temple. Ang sinasabot po ito mga kapatid, tulad po nung sinabi ng Panginoon sa Haggai, na ang sinasabi ng mga tao ito, hindi pa panahon para ito yung aking templo, pero inuunan nilang kanilang mga trabaho, inuunan nilang kanilang pagtatay ng kanilang mga bahay, mga kapatid. Sa atin po, nangyayari din po yan, alam nyo, lalo po kapag tayo meron ng mga added words sa ating mga pinagkakapalahan, pag meron po tayong kailangang bayaran, kaya pag meron po tayong kailangang hulugan, ano na po ang nangyayari po sa ating lahat? Minsan, ang ating priority po ngayon ay ang kumita para meron po tayong pambayad. It's not God anymore in our heart, in our life. It is the money na ngayon po ang siya nakasulat sa isipan mo. Magkano kayo kikitain ko rito?
magkano kaya ang aking porsyento rito? Nag-gets niyo po ba, mga kapatid? Anong pwede kong magawa para ang pamilya ko ay lalong umangat? Anong pwede kong magawa para ang aking future ay maging gumanda o maging successful ko for the next 5 years and 10 years? Nakita niyo, iba na ang isipan po natin. Meron na tayong mga dahilan, marami na po tayong mga alibis, mga kapatid. But, alam po ba, kahit po ang ating mga katwiran ay tama at legit, they are not acceptable to God. Mga kapatid ko sa Panginoon. Again, we must see ourselves here. We are all prone to make up excuses for why we are not obedient to put God first. Ito naging dahilan bakit di na po tayo naging masunurin sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Bakit di na po natin inuuna ang mga gawain sa Panginoon? Bible study, fellowshipping, devotional, cell group. Bakit? Because we have now our reasoning. With the time and money He entrusts to us, sometimes we even use the Bible to support our excuses. The Bible says that if a man does not provide for his own family, he's worse than an unbeliever and has denied the faith and is trying to obey the verse by providing for my family. But someday I will have all the kids through college and the bills paid. And then I will give more time to the Lord. Ito na po yung katwiran po ng marami sa atin. Yung po bang kinakapitalize po natin ngayon yung kalagayan po natin sa buhay. Para sa iyo, meron tamang panahon sa paglilingkod para sa atin. Hindi pa yung panahon ngayon kasi maliit pa yung mga anak mo, kailangan pag-aralin pa sila, kailangan gabayan mo kanilang mga pag-aaral, gastusin, kailangan. At dahil po doon, mga kapatid, ang isipan po natin is behind in serving the Lord first. So, anong nauna po ngayon? Family. I'm not saying huwag nating pahalagahan, huwag nating arugain, huwag nating tinan natin pamilya. Ito, binanggit po rito, meron po siyang ginamit na verse. Ang sabi niya rito, the Bible says that if a man does not provide for his own family, is worse than an unbeliever. Kita niyo, ginamit niya po yung, kinot niya po yung verse na yun, na pag ang isang mananampalataya daw po, o isang tao ay hindi nag-provide ng pangailangan sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, ay mas masarap pa daw po siya sa isang hindi mananampalataya. Yung po kanyang tinagamit na dahilan. Kaya ano nangyayari? Sabi na focus po siya kay Lord, sabi na ang focus po niya ay doon sa nagbigay, ang kanyang focus ngayon ay sa mga binibigay na lang po ng Diyos. Sa mga bagay na dumating sa atin, mga pagpapala po sa atin. That's why what I said while ago na hindi lahat pa ng blessing igaling po sa Panginoon. Remember this word in Proverbs 10, verse 22, that blessings from the Lord adds no worries in life. Okay? This is a hectic time, our family life, the kids demand so much attention, every day is taken up with meeting their needs, but Sunday will be through this phase and then we'll get involved in the church. Yan mo yan. Kumbaga, isa sa umaaga po sa atin ang paglilingkod at maging priority, first thing first, ay ang mga bagay na kailangan ng pamilya natin, kailangan para ikaw merong pangkainin ang iyong mga anak, kailangan po natin para meron silang pang-aral, yan ho, ang umaaga po. At ang sabi natin, Pastor, yan nyo, dati pong panahon na maglilingkod din po kami mag-anak. Dating tayo ng Pastor, ang tanong, kailan po yun? We don't know the future is, mga kapatid. The time is now. Okay po ba? Alright? Let us see. Those who put their prosperity above God's house are blind to God's chastening hand. Yun daw po mga mananampalataya na kanilang pagpapala ay nilalagay po mas mataas kaysa paghahari ng Panginoon sa kanilang buhay. Sila po ay mga bulag.
Sila hindi na makita yung pagtutuwid na ginagawa po ng Panginoon sa kanilang buhay. Okay? The people in Haggai's days were having problem. Ano naging problema po ng mga tao sa panahon ni Haggai? They saw plenty of seed, but there was a drought, and the crops did not yield as much as they had hoped. Nagtatanim po sila ng mga binhi. Pero dahil merong pagtuyot ang lupa, ano nangyayari? What can you expect kung merong drought na tinatawag? Wala po silang inaani. Yung kanilang inaasahan, hindi nangyayari. And that means that they had less to sow the following year. Of course, anong aani mo sa susunod po na buwan? Sa susunod na taon, kung wala naman talang maani dahil merong tuyot, walang tubig. Even though they needed to make up for the previous bad year, no matter how hard they tried, they just seemed to be spinning their wheels. Inflation seemed to be gobbled up the little bit that they earned. Nakita niyo mo? Malinaw po doon po sa aklat ni Haggai, kapatid, yung nangyayari po kapag ang inuna po natin ay ating mga personal agenda, personal na buhay, personal na pangarap, hindi masama. Ngunit tandaan po natin, kapag hindi si Lord ang naging priority at hindi naging una sa ating mga buhay, mararasan din po natin, kapatid, ang mga bagay na ito na nangyari po sa panahon po ni Propeta Haggai. It will also happen to us. It was like putting money into a bag with holes, di ba, sa verse 6? Kumikita kayo pero walang nangyayari. Parang ang inyong mga bulsa ay butas, ang mga pitaka ay butas. By the end of the month, there was nothing left. Of course, the hard times meant that they did not have any extra to give toward the temple building fund, but surely God understood their difficult circumstances. Yan o. The reason why, even in the times of giving, offering, pledge, or whatsoever, ay wala po silang maibigay. Bakit? Kulang pa po sila sa kanilang mga kinikita. But you know what? Isa sa natunan ko po ito, the real blessing is in giving. I do remember the words of my mentor. It says that the hands that gives is always above to the hands that receive. Maganda po yung principle po na yan. So kung gusto mong pagpalain tayo ng Panginoon, gusto natin ang ating kamay ay lagi mas mataas kaysa bumababa, ang income, ang kita, ang takbo ng ating financial, dapat po tayo, matuto po tayong magkaloob. Matuto po tayong maging tapat. What they did not see was that God not only understood their circumstances, He had caused them. They were working harder, but going behind faster. Hindi na naintindihan kung bakit nangyari po sa kanila yun. Kasi nandun na po yung kamay ng Diyos sa kanila. God is saying to them, do not prioritize things that are temporary. Do not prioritize your houses, your buildings, your life. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All the things shall be added. But they had not stopped to consider that God was trying to tell them something. Haggai came along and said, hey folks, it's God who controls the rain and the harvest. He's withholding His blessing because your priorities are not right. Kita niyo? Sino po ba ang may control ng kalikasan? Ang Diyos. Kahit magtanim ka na magtanim niya, kung hindi pa uli ng Panginoon ang kalangitan, wala ho. Mamamatay ang mga ani. Di ho ba? Kahit sabi mo matabang lupa yan, if God will not cause them to grow, what will happen, mga kapatid? Nakita niyo ho? Kasi ibang priority po nila. Nakikita din ba natin, kapatid, ang ating kasalukuyang buhay? Ano ba ang priority natin? Sino ba ang priority natin? Then, gusto natin, God will bless us? Hey, let us see ourselves in the light of the Scripture. He is withholding His blessing because your priorities are not right. Put His house first and He will be bless you. Seek first His kingdom and all these things will be added unto you. Nakita niyo, principle.
Kapatid, ito ang prinsipyo po nito na hindi pwedeng mabago o hindi pwedeng baguhin. If you seek first the kingdom of God, God will add everything that you need, mga kapatid. He can withhold everything, even your blessing. Pwede po i-withhold po yan. So, ipinapakita lang po ng Diyos sa atin kung sino siya. Kung anong kanyang gawin kapag ang tao po ay masuwayin. People who slip into putting their prosperity above God's kingdom have lost the spiritual perspective they need to get out of the quicksand they have fallen into. They're working for the food that perishes, but not for the food that endures to eternal life. Kita nyo, in the book of John 6:27, nagpapagal sila sa mga para magkaroon ng pagkain na sisira, nasabi ang kanilang ipunin ang mga pagkain, magdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan. Nakita niyo po yun? They're forgetting that if their ways are pleasing to the Lord, He will give them all that they really need. Nakalimutan na po nila na kapag naluguran po ang Diyos sa kanilang ginagawa, God will bless them. Hindi po sila lagpasan ng Panginoon. They need to stop and consider that they are working against God. Kapatid, we need to stop. We need to refrain, to pause for a moment. Kung ang ginagawa po natin ay kalugod sa Panginoon. O baka inaabot na po tayo ng kabalahan ng daigdig po na ito. Okay? So, He does that to get them to reconsider their mind priorities. God allows them to suffer. If you read the book of Haggai, inaraw po ng Panginoon yun para sila'y paalalahanan, para sila'y sabihan na dapat ang priority nyo ay aking templo, ang aking pag-aari, ang aking katwiran. People who slip into putting their prosperity above have lost the spiritual. Okay, nabanggit ko na po yun kanina. Okay, let's now go to letter D. Those who put their prosperity above God's house never get what they are after. Yun daw pong ang pagpapala o ang mga katagumpayan o success ay nilalagay ito na mas mataas kaysa po sa Panginoon. Ang sabi po rito, hindi nila totoong nakukuha ang kanilang ninanais. Tingnan po natin, ha? Some of these people had a measure of material success. They live in fine houses, in verse 4. But the point of verses from 6 and 9 to 11 is even if you get what you're working for, it never satisfies. Hindi talaga masasapatan yung kanilang pinagpapagal. Hindi nila makuha ang totoong nilang nais makuha, mga kapatid. You know why? Meron po silang nilalabag, meron po silang hindi nagagawa, mga kapatid ko. For example, tignan po Solomon, who tries money, fame, knowledge, sensual pleasure, and everything a man could dream of, ended up cynically saying, vanity of vanities. You know, si King Solomon, pinakamayamang, pinakamagaling ng hari. Pero siya po ang nagsabing, ang lahat ay vanities. Ang lahat ay walang kabuluhan. In the book of Ecclesiastes chapter 1, verse 21, or verse 2. In the words of the Rolling Stones, I cannot get no satisfaction. Ano yung Rolling Stone? Ano po ito yung mga awit? As part po ng kanilang lyrics, sabi na, I can get no satisfaction. Kung ano niyo po yung grupo ito, kung ano yung kanta nila. Okay? So, ano ang pinapakita po rito, mga kapatid? Kanina, sabi nga natin, ay lahat po ng mga tao, mananampalataya, mga anak ng Diyos na ang pagpapala, katagumpayan ay nilalagay na mas mataas kesa sa mga katwiran ng Panginoon, kesa sa pangailangan ng Panginoon, they never get what they are after. Para ka lang nagtatrabaho na walang nangyayari, just like Israelites, lakad sila ng lakad in the wilderness for 40 years, na dapat ilang panahon lang po dapat, tama po ba? What God does is to do work hard all your life so that you can retire and enjoy the good things in life.
If a man after your retirement, you have a heart attack and die, ano nga mangyayari? Di ba? Alam niyo, ang mundo ito, pantong ganito ang sinasabi ng mundo ito, nasabi ito, magpakasarap ka, total, kumita ka na naman, nagpagkasarabaho mo, di ba? Enjoy life. It's not bad, kaya lang kapatid, alam niyo, hindi niyo alam ang ating buhay. Di ba? It says here, you have a heart attack and die. Oh, ano kayo ng saysay ng mga pinagpagalan mo? You have just put your wages into a purse with holes. What good does it do to build bigger barns to hold your increases well? If God says, you fool, this very might your soul is required of you. Nakita niyo po yung lalaking mayaman sa Bible? Na sabi niya, kulang na ang aking kamalik, magtatayo ng panibagong puno na, hindi na magkasya. At ang gagawin ko, pag nagano ba yung malaki, mas malaki dyan, ako ay kakain, tutulong, magpapakasarap. Nakita ko ng Diyos, sabi niya, hangal. Ngayong gabi ito, kukunin yung kaluluwa. Nakita niyo po? And now, who will own what you have prepared? Sino ngayon ang may kinabang sa iyong mga pinagpagalan? Isipin po natin yan, mga minahal, mga mahal kong pastoran, mga kamanggagawa. History is drawn with people that devoted themselves to climbing the ladder of worldly success, only to find out too late that it was leading against the wrong one. Sadly, some of those people have been God's people like us who just drifted downstream with the world. The truth is, only God can satisfy your soul. There's one man who says, in the hearts of men, there's a vacuum that only God can fill. Alam niyo po, ano man ang tagumpay ng daigdig na ito, kapatid, kung hindi po ito in line sa kalooban ng Panginoon, it's nothing, it's vanity. Ay maganda po yung ating, sinimulan po ng ating mentor kay Pastor Wilbert, yung DSLE, Dominion School for Life Excellence. Napaganda pong pasimula po lalo po sa mga young people, young professional, young couples. Kasi ito po mag-ensure po sa kanila na kahit po sa mga next generation, hindi mapuputol po yung blessing ng Panginoon, hindi mapuputol po yung legacy na gusto ng Panginoon makita sa kanyang bayan, sa kanyang iglesia. Kaya maganda po yung pagtuturo po na yun at let us support, no? Yung Dominion School for Life Excellence. And sabi po rito, as Jesus promised, when you put God and His kingdom first, He gives us all the material things we need. But we have to first constantly the drift toward wrong priorities. Pag ang Diyos po nagsalita, nangako, ginagawa po ng Panginoon, hindi po sinungaling si Lord. If God says, seek ye first the kingdom of God, His righteousness, and all of it shall be added, gagawin niyo po yan. But first, kapatid, we need to withdraw ourselves from the system of this world. We must be in oppose of this worldly system. Okay? Diba sabi natin the word repentance is a change of mind. It's a matter of mindset. Mga kapatid, dito ko po muna matatapos o tatapusin ang mensahe po ito about putting first thing first. And I hope na sa mga natin po natin, meron po tayong na-receive. At patuloy po tayong makinig po ng mga live stream po during 5 o'clock in the afternoon. At sa pagkakataon ito, let us close in prayer. Father God, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo yung nabukagay that reminds us, Panginoon, na kapag inuna po namin mga bagay para sa aming buhay at nakakaligtan po namin ang higit na mahalaga, ang iyong katwiran at iyong paghahari. Panginoon, maaaring mangyari po sa amin ang nangyari po sa iyong bayan Israel. Kami kumikita pero hindi sapat. Kami po may pagkain pero hindi sapat. Kami po may mga damit pero hindi kami naiinitan. May mga alak po kami pero hindi kaya, hindi maaaring inumin. May mga tubig pero hindi maaaring inumin. Ang aming mga lupa ay maaaring tamnan pero wala akong bunga dahil po merong tagtuyot. Ipinapaalala po sa amin, O Diyos, you are God in control. Lord, may we learn also from this message, Father God, that if we put our prosperity above God's house,
ito po ang maaaring mangyari po sa amin. Ang aming mga ninanais ay hindi po mangyayari ayon sa gusto namin, sapagkat ang dapat po mangyari ay nais po ninyo. Ngayon din po, Panginoon, na kapag inuna po namin ang mga success above sa iyong mga ninanais, O God, ito ang isa po namin nakita. Minsan kami tumitingin sa iba, nagtuturo kami sa iba, kami pala yun, Panginoon. Kami pala yun, Father God, and Lord have mercy on us, Lord God. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon, O Diyos, na makita po namin na ikaw ang dapat unahin, na ikaw muna ang dapat, Panginoon, palagaan sa aming buhay, sapagkat tapat kang Diyos na nangako sa amin, na hindi mo kami iyon pababayaan, at sa aming Panginoon, huwag kayong matakot kung anong kakain, inumin o darating, sapagkat pinagkaloob ng Ama na ibigay sa inyo ang paghahari. Lord, salamat po sa mga paalalan ito, O Diyos, na muli magkaroon po kami, Panginoon, ng realignment, refocusing ng aming buhay. Magkaroon po kami, Panginoon, pagbabago, O Diyos, lalo po ngayong paglalapit po ng bagong taon. Salamat po sa biyaya po ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo kami naligtas. Maraming po salamat, Panginoon, sa matang ginagamit po ninyo upang, Panginoon, patuloy maidali po ang iyong kapahayagan at patuloy po ng aming spiritual na buhay tumatag at magkaroon po kami ng tamang focus, magkaroon po kami ng tamang priority, Panginoon. Di lamang po, O Diyos, God, sa maraming bagay, kundi, Lord, una po sa iyong iglesia. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray, Father God, na patuloy mong i-bless, Panginoon, ang SCB, Lord God, at ang mga pastor po na mabahagi ng iyong mensahe, ang mga leaders and workers na kasama po ng mga lingkod mo, Panginoon. Bless them all, Father God. Especially, Father God, the life of our mentor, Pastor Wilbert, and his family, Lord, his ministry. May also bless his health, Father God. Lord, the DCTL family, Father God. Maraming salamat po, O Diyos. Muli, Panginoon, dinadakila po namin kayo, pinasasalamatan po namin kayo. Sa iyo po ang pinangmataas na papurit parangal. Sa mga Panginoon, pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen, amen, and amen. God bless us all.